Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 17, 2024, Sabado ng ika-19 na linggo ng karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Ezekiel chapter 1 to 10, verses 13 and verses 30 to 32. Sinabi sa akin ng Panginoon, ano ba ang ibig ninyong sabihin sa kasabihan ninyong ang ama ang kumakain ng maasim na ubas, ngunit ang anak ang nangingilo? Buhay ako, sabi ng Panginoon. Hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Halimbawa, na may isang taong masunurin sa kautusan, tapat at lumalakad sa katwiran, hindi siya nakikisalo sa handog na inihain sa mga burol, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosa ng Israel, hindi siya nangangalunya ni sumisiping sa babaeng pinapanahon, hindi siya nandadaya ng kapwa o nagnanakaw, ibinabalik niya agad sa may-ari ang sangla ng nangungutang sa kanya. Marunong siyang tumulong sa nangangailangan. Hindi siya napapatubo sa pagpapahiram ng pera. Siya ay makatarungan. Sinusunod niya ang aking mga utos at mga tuntunin. Ang ganitong tao ay matuwid at mabubuhay siya. Sakaling magkaanak siya ng magnanakaw, mamamatay tao at napapatubo, palagay ba ninyo'y mabubuhay ang anak na ito? Hindi. Tiyak na mamamatay siya dahil sa mga kasuklam-suklam niyang gawain. Kung magkagayon, walang ibang dapat sisihin kundi siya. Kaya nga, bawat isa sa inyo ay hahatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Magsisi nga kayo at tumalikod sa inyong kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa. Lumayo kayo sa inyong kasamaan at magbagong buhay, pagkat di kayo dapat mamatay. Mga Israelita, hindi ko gustong mamatay ang sinuman, kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At mula po dito sa loob ng Basilica ni San Lorenzo, dito po sa Binondo Church, atid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito, na kung saan ay narinig natin ang pahayag mula sa aklat ni Propeta Ezekiel na hindi nais ng Diyos na ang tao ay mamatay o mapahamak, pero ang lahat ay hahatulan ayon sa kanyang ginawa. So unang bahagi, pinapaliwanag din sa atin, no? Sabi nga po ay yung may kasabihan po sila, no, na ang ama ang kumain ng maasim na ubas, ngunit ang anak ang nangingilo. No, parang naalala ko po yung kasabihan natin lagi, at madalas sinasabi natin kung ano ang puno, siya ang bunga. Pero sadyang sa pagkakataong ito, mapapaunawa sa atin na hindi ganun. No? Hindi porket pagdating po sa paggawa ng mali, no, na para bang kapag naging masama ang ama, masama na rin ang anak. Isang ganun yung ating mentality, no? Kung ano yung pamilya o yung anak ay ginajudge na rin natin na ganun. Pero dito malinaw po, no, na tayo ay galing sa Diyos, tayo ay anak niya, tayo ay kanyang nilikha, sa kanya tayo nagmula. O mabuti ang Diyos at mabuti ang lahat ng ginawa. Pero meron tayong kalayaan, meron tayong ginagawa na napapasama sa atin at nagdadala sa atin sa kapahamakan. Mabuti ang Diyos, pero bakit nagiging masama ang tao? Yan ay dahil sa kanya na ring mga desisyon sa buhay. Kaya nga sabi po dito, pinaliwanag din naman niya, no, na kung ang isang tao ay gumagawa ng matuwid, sumusunod sa utos ng Diyos, hindi siya mapapahamak, hindi siya mamamatay. Pero kung ang isang tao gumagawa ng paglabag sa kautusan, nakakatiyak na ikakapahamak niya ito. Pero ang tanging hangarin ng Diyos, tayo po ay mapabuti.
Pero kailangan nating suriin ano po ba yung mga desisyon na ginagawa natin. At kadalasan din naman talaga nagkakaroon ng epekto sa mga sa relasyon po ng mga magulang at anak. Kapag hindi maganda ang desisyon ng mga magulang, ang anak talaga ang nagsasuffer, anak talaga ang nahihirapan. Kaya nawa bago tayo magdesisyon na kung ano man, lagi nating isaalang-alang ano ba ang magiging epekto nito sa inyong mga anak. Kasi yung kasalanan ng magulang, kadalasan talaga ang anak ang naghihirap. Pero tandaan nyo po, hindi porket masama at nakagawa ng masama o hindi maganda ang inyong mga magulang, gagayahin na ng mga anak. Dahil ang mga anak, pag lumaki na, may sarili na rin itong isip, may sarili na rin desisyon, nasa sa iyo kung gagayahin mo yung kasamaan o sisikapin mo na maging mabuti at sisikapin mo na maitama ang pagkakamali ng mga magulang. Nawa po ay patuloy natin na pagnilayan ang ating pong narinig na pahayag mula kay Propeta Ezekiel sa tulong na Mahal na Birhen ay maging malinaw nawa ang ating pong mga desisyon sa ukol sa ating pong mga gawain sa pang-araw-araw. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.